Magbibigay lang po ako ng reaksyon patungkol po dito sa balitang pagkakadakip po or pagkakaaresto nung isang DDS. Proud po siya na DDS, nakalagay po sa profile niya. Dahil po siya ay nag-post ng may temang pagbabanta po sa buhay po ni PBBM. I'm sure sa puntong ito, aware na po kayo kung ano po yung pinost niya. Yung picture ni PBBM na may arrow po na nakatapat sa ulo ni President Marcos at meron po siyang caption doon na talaga namang nakakakilabot at nakakaalarma. Especially sa mga otoridad. Ano? Kung ako po tatanungin nyo, ay maituturing po yun na national security threat. Yung pong kanyang caption doon ay nagsasabi na headshot. Kung hindi po ako nagkakamali, ano? So I'm sure, alam niyo na po yung tinutukoy ko. So, naaresto po siya or nadakip ng mga otoridad dahil hindi po tama yung pinost niya, mga kababayan. Mali po yun. Kahit paanong paliwanag niya doon, kahit paanong palusot niya doon, ang tingin po ng publiko at ang tingin po ng mga otoridad ay threat po yun sa buhay ng pinuno ng bansa, kay PBBM. So, ini-interview po siya ng media at yung nakita kong mga sagot niya ay puro palusot po at paliwanag. Hindi po uubra yan. Dahil kahit ano pang sabihin mo, unang-unang pagkakatingin pa lang ng mga tao, unang pagkakakita pa lang ng mga tao dun sa post mo, isa po ang pumasok sa isip namin, sa utak namin. At yon ay ang pagbabanta sa Pangulo, mga kababayan. Ano? Ito lang sasabihin ko sa inyo mga DDS. Hindi pa ba kayo nadadala? Ang dami ng DDS ang na-aresto, nadakip dahil sa mga mapangahas na post sa social media. Iisa-isahin pa ba natin? Pag hindi kayo nagpo-post ng mapangahas na may temang pagbabanta, ang post nyo fake news, fake code card. Ang ilang sa mga halimbawa ng mga DDS na gumawa niyan na naaresto, pinatawag ng mga otoridad, ay si Jun Abines, yung pinost niya na picture ni General Torre na nakaratay sa hospital, na pinalabas na may malalang sakit. Si Jun Abines, tapos sino pa, yung patrolman, nakalimutan ko lang yung pangalan ng patrolman, na talagang nagbablog siya sunod-sunod dun sa loob ng kotse niya, yung mga post niya, naaresto siya at sa pagkakaalam ko natanggal siya sa pagkapulis dahil mapangahas ang mga post niya patungkol kay PBBM, patungkol sa admin, considering na pulis siya. Yung si Boy Lighter, yung sumisigaw ng handa na ba daw yung mga lighter nyo doon sa pagrarally nila. Napapunta na raw sila ng Mandiola, papalapit na raw sila ng Palasyo ng Malacanang. At sigaw ng sigaw na kung handa na ba daw yung lighter. So anong iisipin ng mga tao doon, ng mga otoridad? Tapos eventually nagkaroon ng gulo. So ayun na pinatawag, pinasubpina, na balita na yan. Tapos todo paliwanag, fake news daw yung binalita ng ABS-CBN, ng GMA. Kahit mismong siya yung pinapakita sa video na sumisigaw at nagsasalita, todo palusot. O ngayon, pinatawag na siya ng mga otoridad. I think sa NBI yata. And then, maaari siyang maaresto. No? Nung nagmamaisog, rally kayo. Sunod-sunod din ang mga inciting nyo na kinuuda sa stage. Nananawagan kayo ng pag-withdraw ng suporta ng AFP at saka ng PNP kay PBBM. Mga political personality pa na umakit sa stage nyo ang mga nagsasabi nun. Ano bang gusto nyo? Magkagulo? Ang dami, alam nyo, yung iba nakalimutan ko na yung pangalan at saka nakalimutan ko na kung ano yung eksaktong pinost nila, pero ang dami po na naaresto ng mga DDS dahil nagpakalat ng fake news, fake code card, at saka mapangahas na po sa social media. Hindi pinag-iisipan. Kagaya nung taga Cebu yata ito, yung babae na nag-post ng code card ni PBBM pero iba yung nakalagay, iniba. I'm sure naalala niyo yun. Tapos nung inaresto siya, iyak siya ng iyak. Prior to that lady, ang alam ko meron pang isa na naaresto din eh. If I'm not mistaken, taga Cebu din. Pero yung punto dito is, puro DDS yung mga naaaresto. At saka, nahuhuli. Pinapatawag. Puro DDS. So, hindi pa rin ba kayo natututo? Hindi pa rin ba kayo nadadala? Nagiging violent na kayo sa mga post nyo sa social media. Eto, si Kuya, naging violent siya doon. Kahit isang word lang yon or 2 syllables, nilagyan mo ng arrow yung ulo ni PBBM, tapos yung caption mo, ay talagang nakaka-alarma, ay seseryosohin yan ng mga otoridad. Dahil head of state yung ginaganon mo.
that can be considered national security threat and can be considered as parang nag-uudyok ng gulo, ng pagkakagulo. Alam nyo, bakit naging ganyan kayo ka-violente? Hindi lamang kayo dyan sa mga post na violente at sinungaling, hindi lamang, pati sa mga aktual na buhay. Yung pagiging violente nyo sa isa't isa mismo, kayo mismo nagbabanatan, nagsasapakan sa dahig. Kayo mismo nag-aaway. Yung mga vloggers nyo, yung nag-aaway sila Maharlika, yung Joey, yung grupo nila Edwin Jamora, nagsisiraan, naglalabasan ng baho, kayo nag-aaway. Tapos gusto nyo talaga kayo yung manaig sa pamimili ng pinuno. Bakit kayo naging ganyang kabayolente? Kahit mga kapwa nyo DDS, binabanatan nyo yung grupo nila Maui Spencer, yung grupo nila Joey, nila Tio Moreno, laban-laban kayo eh. Yung grupo nila Maharlika, nila Roque, meron kayong team Alpotera, meron kayong kung ano pang team. So kahit mismong kubol nyo, watak-watak, hindi nagkakasundo. Bakit kayo ganyan? Alam nyo, okay lang naman kung nagbabanatan kayo sa isa't isa eh. Nagsisiraan kayo, wala na kaming pakialam doon. Pero kung idadamay nyo naman yung seguridad at safety ng bansa namin, dahil nagpo-post kayo ng may temang pagbabanta sa Pangulo at hindi lang yun isang beses nangyari, abay, ibang usapan na yan. Okay lang na mag-away-away kayo, magsiraan kayo, kayong mga DDS. Okay lang yan, wala kaming pake. Pero kapag idadamay nyo na kami, ibang usapan na yan. Kung natatandaan nyo kahapon, nag-upload po ako ng video ni Alona na umiiyak-iyak pa na nananalangin na may mangyaring masama kay PBBM. Na yun na lamang daw yung kanilang nakikitang solusyon or natatanging option para siguro makabalik sila sa posisyon. Tila nag-aasam na may mangyari kay PBBM. Sobrang desperado na. Nag-iisip na may mangyaring hindi maganda sa kapwa niya, sa Pangulo. Ganun po ang mga DDS. Tapos ngayon, makikita namin, may na-arrest ng DDS dahil may pagbabanta sa seguridad at safety ni PBBM yung post niya, sa buhay ni PBBM. Ano sa palagay niyong iisipin namin? Wala. Yan na yung brand nyo, yan na yung tatak nyo. Violente, bastos, sinungaling, nagpapakalat ng fake news. Sa bagay, nakita namin na ganyan din yung mga sinusuportahan nyo. Yung mga iniidolo nyo, yung mga puon nyo. Anong ginawa ni Sara Duterte nung nagwala siya sa isang Zoom meeting? Lahat ng gusto niyang sabihin, sinabi niya. Walang filter. Na meron siyang kinausap na assassin, na ipatutumba niya si PBBM, si FL, at saka si Congressman Martin Romualdez. Ayun. Ganun ba yung natututunan nyo? Nakita din natin yan. Kaya Pulong Duterte, kung anong ginawa niya dun sa lalaki sa bar, inuundayan niya ng patalim. Kita naman yan lahat eh. Nasa video. And nakita rin natin yan mismo kay Duterte nung Pangulo siya. Sinabihan na mamatay na raw si former VP Lenny. Yung mga binitawang salita na ay nako, sobrang violente. Ewan ko lang kung kapag sinabi ko dito, baka magka-violation yung video ko. So, ibig sabihin ba nito, na-adapt nyo? Na-adapt nyo yung mga ugali ng sinusuportahan nyo at kayo mismo nagiging kagaya nila. Tama ba yan? I-assess nyo naman. Kung meron kayong hinaing or reklamo, pwede naman kayong magreklamo. Pwede kayong magsalita. At pwede kayong maghain ng formal na reklamo. Kung gusto niyo sampahan ng kaso, sampahan niyo ng kaso. Yung ginagawa ni Kiko Barsaga, meron siyang inihandang impeachment complaint labang kay PBBM. Hindi naman kayo pinipigilang gawin yon. Pero ibang usapan na kapag naging violente na kayo at nagbanta na kayo sa buhay ng Pangulo. Ibang usapan na yan. Hindi kayo papalampasin ng otoridad at hindi kayo palalampasin ng mga Pilipino. Mali yan. Kaya napakadelikado at nakakatakot kung kayo'y makabalik sa posisyon. Nakakatakot. Anong mangyayari sa bansa? Nakita na natin yan nung presidente si Duterte. Hindi porket nagpakita ng violenting
aksyon si Pulong Duterte, si Sara Duterte sa kanyang mga pananalita, sa kanyang ginawa sa sheriff, si Duterte sa kanyang ginawa nung presidente siya, hindi porket ganun sila, gagayahin nyo na. Pambihira yung pambabastos sa babae, sa mga pare, sa mga kalaban niya sa politika, na-adapt nyo na ang bastos din ng mga sinasabi nyo sa Pangulo, sa mga kalaban sa politika ng mga sinusuportahan nyo, kung bastosin nyo, i-disrespect nyo. Si Mocha Uson, kung mura-murahin at alaitin at kutyain si former VP Leni Robredo, nakatatak na yan sa utak ng mga Pilipino. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang gusto nyong maging alaala nyo sa history? Na pag-uusapan kayo ng mga bagong Pilipino, bagong henerasyon ng mga Pilipino na may grupo pala ng mga Pilipino noon na tinatawag na DDS at ganito pala yung ugali nila. Naaaresto sila dahil nagbabanta sila at yung mga sinusuportahan nila, violente. Well, nasa sa inyo yan. Pero kapag labag na talaga sa batas yung ginagawa nyo, kagaya nung nangyari kay Jun Abines, dun sa patrolman, dun sa babae sa Cebu, at saka dito, kaya Mike Romero yata ang pangalan niyan, maaaresto at maaaresto kayo, mapapanagot kayo, makukulong kayo. At hindi biro yan. Kung inciting to sedition ang ginagawa nyo, sa pagkakaalam ko, up to 6 years ang pagkakakulong dyan. Hindi yan biro. Imagine, isang salita lamang, isang post lamang, ang magiging reason kung bakit ka makukulong ng 6 na taon. Masaya ba kayo sa ganon? Hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Ang ginagamit nyo lang emosyon, feelings, emotional kayo. Kaya nakakakumit kayo ng mali at illegal. Kaya napapahama kayo. Again, walang magandang naidudulot ang sobrang yabang at ang tapang na wala sa lugar. Yung kayabangan by itself, walang naidudulot yan na maganda. Sobrang yabang, tapang na wala sa lugar, hindi pinag-iisipan ng mga sinasabi, wala yung maidudulot sa inyo kundi kapahamakan or kulungan. Tignan nyo na lang yung iniidolo nyo, yung sinusuportahan nyo, yung tinatawag nyong tatay. Nasaan siya ngayon? Nakakulong siya dahil wala sa lugar yung tapang niya, wala sa lugar yung inimplement niyang WOD or giyera kontra pinagbabawal na gamot, wala sa lugar. At sobrang dami niyang kayabangan na sinabi sa publiko to the point na umaamin na siya sa mga mali niyang ginawa, sa mga illegal niyang ginawa. At yung mga yon ay nagamit laban sa kanya. Kaya siya nakakulong ngayon. So, nagiging ganyan na rin kayo, mga DDS. Anyway, nakakaumay na, nakakapagod na magpaalala sa inyo at magsabi sa inyo. Matitigas naman ang ulo nyo, hindi naman kayo nakikinig. So, might as well, pabayaan na lang namin kayo. Pero ibang usapan na kapag dinamay nyo na kami. Kapag dinamay nyo na ang bansa. No? Ibang usapan na yan. Kayo mga kababayan, kayo na lang humusga. Kaya sinasabi ko, nakakatakot talaga at sa tingin ko delikado kapag nanalo ang mga iniidolo nila na makabalik sa posisyon sa 2028. Dapat kayo sa posisyon, ganun na kayo kabayulente. Ganyan na kayo kabayulente din sa isa't isa, sa mga kapwa nyo DDS. What more pa kapag nasa kapangyarihan na ulit kayo. Nakakatakot po talaga, mga kababayan. Tuwan-tuwa sa inyo ang China, sa totoo lang. In my opinion, tuwan-tuwa ang China sa pinagagagawa nyo. Pero sino napapahamak? Kayo, mga DDS. Kayo na lang humusga, mga kababayan. Nakakaumay na po talaga. Ano pong masasabi nyo sa balitang ito? Ilagay nyo sa comment section below. At huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.